automatic po na magsha-shutdown yung ating portable. Wala kang output na makukuha dun dahil fuse niya ay pumutok, nag-overload po siya. So welcome back naman mga ka-DIY sa aking panibagong video. Bali ngayon na meron ako ritong takip ng aking portable generator. So ituturo ko sa inyo ang wiring connection nito. Dito yung main switch. Ayan. Tapos ito naman yung dalawa ay sa kanyang output sa ating load. Ayan, bali dito yung kanyang output at ito naman yung kanyang AC charger. At dito yung kanyang fuse. So bali yung dalawa, hindi muna natin ito isasama. Ito yung sa kanyang papuntang SCC or nakakonect ito sa solar panel. At ito naman yung side inverter. So napakadali na lang yun. So unahin muna natin dito sa kanyang mga switches. Meron tayo ditong USB at voltmeter. So gagana po yan lahat ng mga ka-DIY kapag na-wiring natin yan mula dito sa kanyang main switch. Kailangan mo lang dito ay wires. Gauge 18 po yung gagamitin natin. Ayan. Negative at positive natin na wire. Tapos, terminal clip lang. Para hindi na tayo maghinang sa ating mga switches. Ayan, mas madali. Pero kung sa inyo na gusto ninyong hinangin, pwede rin yun para iwas sa loss connection. Naka-series lang po yung negative mula dito sa switch 1, switch 2, voltmeter at saka sa ating USB. Hanggang makapunta tayo dito sa main switch. Clip lang natin yan. Ayan. Kung wala kayong pang crimp, okay lang yan, yung pliers lang. So madali lang naman yan mga ka-DIY. Ipitin nyo lang ng likod ng pliers. At yung wire natin maipit na po yan. Ang dalawa na to, dapat naka series na yan mga ka-DIY. Kaya natin dinugtong to mga ka-DIY para tuloy-tuloy yung connection. Ayan. Kung pwede hinangin nyo yung dugtungan, mas maganda yun mga ka-DIY. Para iwas sa loss connection. Pwede rin naman kapag wala kayong terminal clip, pwede rin naman hinangin nyo to isa-isa. Hinangin nyo yan isa-isa dito sa inyong switch. So napapansin nyo naman yung kulay parang tanso. Yan yung negative mga ka-DIY. At itong sa gitna, yan yung input ng ating positive at ito yung sa dulo ay output ng positive. Papuntang load na yan. So susukatin na ulit natin. Pababa. So ganyan lang kadali mga ka-DIY yung pag-wiring nito. Para hindi masyadong buwaghag tingnan yung wire. Kaya dapat sukatin nyo muna yung distansya. Huwag nyo putulin agad kapag hindi nyo pa nasukat dahil hindi po yan papantay kapag nilagay nyo na. Ayan. Ayan, naiipit na yan sa loob mga ka-DIY. Yung sa ating USB, ganitong type ng USB at voltmeter, makikita nyo po yung level. Ayan, negative. Ito naman na yung positive. So, hindi na kayo malilito dyan kung saan yung negative o positive mga ka-DIY. Okay. Salog natin dito. Ayan. Tapos yung pang last natin, hinangin lang natin dito mga ka-DIY yung kanyang negative. Ayan, dyan lang muna. Ang sunod naman natin gagawin ay sa positive na naman. Ganun pa rin ulitin ng mga ka-DIY. Mas madali ito gawin mga ka-DIY kaysa sa maghinang ka pa. Ayan. Pero kung maganda yung panghinang mo, mas okay lang din. So, ilalagay naman natin siya sa gitna. Ayan. Ikutin natin para mas klaro sa inyo mga ka-DIY. Ayan, diyan natin ilalagay sa gitna na, sa gitnang pin. Papunta naman dito, positive, positive, hanggang papunta naman dito sa dulo. Yung wire na ginagamit natin mga ka-DIY, number 18 po siya. Automotive wire po ito. Lambot at makapal yung kanyang wire. So, yung positive nito, dito naman yan sa gitna. Sa output na naman tayo. Maghihina nga tayo ngayon dahil kulang na yung ating pin. So, hindi na natin gagamitin yan. Dito sa output, hindi na tayo magsiseries dyan mga ka-DIY. Bali, isa-isa na po yan. Switch 1 natin, papunta dito sa output 1 din. Switch 2, papunta rin sa output 2. Itong unang output na yan ay sa saksakan po ng charger yan. Kaya hiwalay natin yan. Hindi natin kung napapansin ninyo. Dito lang tayo sa dalawa na to. Yung ito hindi naman nasasama. Ayan, so tama-tama lang. So kapag
hinangin natin mga ka-DIY, gamitin naman natin ay shrinkable tube. Para kahit pa paano, safe pa rin yung ating terminal. Para siyang open na wire na i-cause ng kanyang short circuit. So meron ako itong dalawang size ng shrinkable tube. Yung isa para dito sa ating female DC port. Tapos yung isa naman yung medyo malaki para dito sa ating switch. Ayan, yung tama-tama lang sa kanyang pin. Yan kung makikita ninyo. Tama-tama lang po yan. So ikakata natin siya na tama-tama lang yung makakabar na matatakpan yung kanyang paa. Tapos yung sa negative naman na wire, ayan, ito na yung mga ka-DIY. Sisiris naman tayo niyan. Mula sa ilalim niyan. Ito yung sa ilalim niyan yung lapit natin para mas klaro. Yung mas mahaba na paa, yan yung negative. Sa ilalim mga ka-DIY. Nakalinya na po yan. Ayan siya. Tapos, yung negative na yan, didiretso na po yan dito sa negative natin kanina kung nakapansin niyo. Yung negative natin, sasama lang po dyan mamaya. Patuloy na natin dito. Okay. Dito naman tayo sa positive. Tatapusin natin yung positive. Kabilaan. Ganon din sa isa. Kabilaan din. So, dapat sa paghinang, ingat-ingat din mga ka-DIY dahil hindi mo minsan napapansin. Pati yung kamay mo, nasama mo na sa hinang. So, hindi talaga maiwasan yan. Tapos yung usok ng ating soldering iron, naku, huwag nyo pong langapin. Napakadelikado po nyan. So okay, lagay mo muna yung shrinkable tube. Or pwede hinangin mo muna bago mo ilagay. Pwede rin yan. Gawin sa isa. Tapos lagay yung shrinkable tube, kabilaan. Para ito yung magiging protection niya. Kapag wala kayong heater, pwede nyo gamitin ng lighter. Para dumikit yung kanyang shrinkable tube. Sunod naman natin. Dito na yan sa switch. Lagay nyo muna yung shrinkable tube bago nyo siya hinangin dahil kapag nahinang nyo yun mamaya, hindi nyo naman lagay. Patuloy natin ito, sobrang haba. Okay. So, ganoon pa rin. Ulitin lang. Lagay yung shrinkable tube. Kapag nalagay yung shrinkable tube, initin lang ulit. So, diba? Mabilis lang. Sunod naman natin. Ito naman tayo sa ating switch. Ito yung main switch natin mga ka-DIY. Bago natin sa main switch, ang gagawin natin dyan, yung positive na to, yung pinaka-positive na magsusupply sa lahat ng ating switch at sa voltmeter, so ilalagay natin yan sa fuse mga ka-DIY. Kahit saan dyan. Kung lalagay ka sa baba, papuntang output, lalagay ka rito sa taas, galing battery, okay lang yan, or kahit saan dyan. So, dalawang klase kasi yung fuse mga ka-DIY. Yung merong iba naka-inline na, yung may kasama ng wire. So, papakita ko sa inyo. So, merong fuse na ganito mga ka-DIY. Yung may wire na siya kabilaan, na pwede mo nang direkta. Alam mo, kung ganito, direkta mo rito, papuntang battery, pwede rin yan. Pero sa atin kasi, nakadesign talaga yan nasa labas yung fuse para in case na pumutok yung fuse, pwede mo mapalitan. So, ito, replaceable naman yung fuse nito. Yun nga lang, hindi mo siya malagay sa labas, sa loob talaga. So, lagyan na ulit ng shrinkable tube. Yan, tapos, lagay lang ulit. Then, ang sunod naman, mula dun sa isang paa ng fuse natin, papunta dito sa main switch, sa output ng ating main switch. So, connect na natin ngayon negative. At ang negative na galing dito sa ating DC na out na yan, pagsama na lang natin. So, may video naman ako mga ka-DIY kung paano yung
wiring diagram nitong 3-pin na switch na yan. Tapos itong negative, pagsama natin yan, tapos maglagay pa tayo ng isang negative. So, bali, magtaka kayo kung para saan pa to yung isa. Ayan. Tatlo yan dahil yung isa, nanggaling sa, para sa output natin. Yung isa naman nanggaling sa switch. Magpapower sa ating switch, negative ng switch natin. At yung isa ay, itong isa na to ay manggagaling sa battery. Hindi maghiwalay. Okay. Ayan. So, malapit na. Ating positive. Yung output ng positive. Ayan. So, itong positive na to ay manggagaling sa battery. Dito siya sa gitna. Ayan. Diyan sa gitna ilalagay mga ka-DIY. So, sana nasundan ito mga ka-DIY. Sana hindi kayo naguluhan sa aking video. Comment lang kayo kapag kailangan pa natin i-improve yung ating video. So sa mga nagustuhan naman, pa-comment na lang din. Siyempre, puno yan ng shrinkable tube. Para safe. Demonstrate ko ulit mga ka-DIY yung connection niya para mas klaro po sa inyo. Ayan. Yung ating negative mula sa switch 1, switch 2, voltmeter to USB. Ayan. Nakaseries lang po yung negative. Kung napapansin niyo, nakaseries lang po yan. Ayan. Papunta rito sa USB. At yung last na negative niya ay pumunta rito sa main switch natin. At nakaabang dito papuntang battery. Isang negative naman ng output, nakaseries lang din sila. Papunta rito sa negative pa rin ng ating main switch. Yung sa positive naman, yung power ng ating voltmeter at saka sa USB, nakaseries lang din yan. Mula sa switch 1, switch 2. Kung napapansin nyo, yan sa gitna po siya. Ito. Papunta rito sa switch 2, nasa gitna natin. Ayan. Papunta rito sa positive ng ating voltmeter at positive ng ating USB. Yung dulo naman ito ay pumunta dito sa fuse. Yung fuse naman, yung kabilang dulo niya, pumunta dito sa ating main switch. Ayan. So, yung main switch natin, maglalagay tayo dito sa gitna ng papuntang battery naman. So, ayan. Ayan yung ating connection. Mula dito sa switch natin, mag-out yan dito sa pinakadulong pin. Papunta dito sa DC port natin, sa female DC port. Dito naman sa isa, ganun din, pumunta dito. So, ayan. Try natin lagyan ng battery mga ka-DIY. Ito na yung ating main negative at positive. Negative nito, brown. So, connect muna natin. Pang temporary lang natin na magpapower yung ating ginawa. Okay. So, try natin. Try natin Lagyan muna natin siya ng fuse. Ito yung fuse na ito mga ka-DIY. Kapag halimbawa na mag-overload or kahit anong short man dyan, mag-shortage, ay puputok po yung ating fuse kapag halimbawa 2 amperes yung ating fuse. Kapag naglagay tayo ng load na 3 amperes ay automatic po na magsha-shutdown yung ating portable. Wala kang output na makukuha dun dahil fuse niya ay pumutok, nag-overload po siya. So ayan, try na natin. Saksak natin dito sa ating power bank na 12 volts lang din. Ito yung main switch. Okay. So, gumagana siya. Yung ating voltmeter ay nasa 12.5. 12.4. Ayan, pumapalo siya sa 12.4, 12.5. So, okay. Ito yung kanyang switch. Switch 1, switch 2. Para dito yan sa ating output dito sa taas. So, try natin yung ating output. So, ito yung ilalagay natin mga DIY sa kanyang output. Yung ating ilaw. Ayan. So, off muna natin yung switch para matest natin kung gumagana siya. Saksak natin dito sa kanyang output.
Okay, tapos switch on. Wow. Sobrang liwanag. Ito naman sa switch 2. Saka sa output 2. Ayan. Try natin sa main switch. Okay. So, ayan. Okay na mga ka-DIY yung ating wiring. So, sana ay nagustuhan ninyo yung aking video mga ka-DIY. Kung umabot ka sa video ito, huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel mga ka-DIY. At hit mo po yung notification bell para updated ka lagi sa aking mga bagong videos na ina-upload. So, maraming salamat mga ka-DIY sa panonood at sana ay supportan nyo pa yung aking channel.